Magandang umaga! Nagbabalik tayo dito sa ating paboritong programa, ang makabagong Maria Gabriela. Ako pa rin ang inyong lingkod, Ruth Mercado. Alam niyo, nakakatuwang malaman na ang Pilipinas ay pangalawa sa mga bansang may pinakamaraming babaeng senior managers. Sumusunod tayo sa Russia na may 45%, samantalang ang Pilipinas ay may 39% na babaeng senior managers. Ang datos na ito ay nanggaling mismo sa Thomson Reuters Foundation at Grant Thornton. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, pag-uusapan natin ang kontribusyon na ito ng ating mga kababayang babae na malaking bahagi na ng pamumuno sa iba't ibang industriya sa bansa. Ikinagagala kong makasama sa araw na ito ang ating panauhin, nakabilang din sa 39% na senior manager sa Pilipinas, si Binibining Michelle Dane Dueñas, Human Resource Manager ng Shopping Center Management Corporation. Magandang umaga, Miss Michelle. Magandang umaga, Ruth. Yes, salamat sa pagpapaunlak mo sa aming programa. Walang anuman. Oo, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, gaano katagal ka na ba sa Human Resources? HR practitioner na ako, higit kumulang na 10 taon. So, pero with Shopping Center Management Corporation, higit 1 taon. Ayun, so marami-rami ka na talagang experience pagdating sa Human Resource. So, sa iyong karanasan ba sa HR, ano bang mga posisyon ang karaniwang nais ng mga kumpanyang itakda sa mga babaeng empleyado o kaya na may mga manager or leader? Sa panahon ngayon, naniniwala ko, across all industries, nilalagay nila yung mga babaeng leader o empleyado sa departamento tulad ng nasa akin, Human Resources, o di kaya para mamuno sa Finance Department, even Customer Care. Maaari din yung mga babae mamuno sa mga departamento tulad ng accounting. Doon pinakamarami, Tapos ano yung maituturing mo na tatlo sa pinakamalaking potensyal o sandata ng mga babaeng manager or leader? Okay, sa palagay ko, bukod sa pagiging matyaga, yung mga typical attributes ng isang babae na matyaga, mapagpasensya, mabusi sa trabaho, ang natural tendency ng isang babae bilang isang nurturing individual ang matuturing kong pinakamalaking sandata niya. Kaya nagagampanan niya yung pagiging isang leader sa isang kumpanya. Pag sinabi nating nurturing, doon na pumapasok yung maalaga sa ibang tao, may kakayanan siyang mag-inspire o mag-motivate para mas umangat yung tao niya o grupong pinamumunuan niya. Ang babaeng leader, iniisip din niya yung relationship building na tinatawag. Pinagtatrabahuhan niya yon, kaya pag siya nagtagumpay sa aspetong yon, nahihikayat niyang maging aligned yung lahat ng taong nakapaligid sa kanya para maabot yung mission and vision na tinatawag. Ayun. Pero nabanggit mo yung mga kalakasan ng mga babae. Ano naman sa palagay mo yung maituturing mong mga tatlo sa pinakakahinaan ng isang babaeng manager? Sa tingin ko, hindi naman talaga kahinaang matatawag, pero kapag hindi kasi na-handle ng tama, baka hindi magandang maidulot. Isa yung pagiging emosyonal ng babae, no? O sabi nila, fickle-minded, diba? Pero aside from that, sa totoo, wala naman ako makitang masyadong kahinaan na sinasabi. Kasi nga, malakas yung paniniwala ko na pantay ang babae at lalaki in terms of leadership. Yes, oo. Dun sa nabanggit mo na emosyonal, minsan, palagay mo paano mapagtitibay ng isang babae ang kanyang kapasidad bilang leader? Sa tingin ko, through experience, no, maaring sa una, maging emotional, pero pag nakita niya, okay, hindi maganda yung nadulot niya, parang natututo siya from experience. Ibig sabihin, sa susunod na pagkakataon, alam na niya, so hindi na siya, parang we-weed out na niya yung too much emotionalism sa kanya. Nabanggit mo yung based on experience. Pero bago pa magkaroon ng experience, paano ba nalalaman ng isang babae na handa na siya tumanggap ng mas malaking responsibilidad o pagiging manager? Siguro kung masasite ko yung sarili ko, di ba? Kapag dumating na yung panahon na alam ko na, halimbawa yung ins and outs ng trabaho ko, yan, tumataas na kasi yung confidence level mo para mamuno sa isang grupo, no? Tapos, willing ka din actually mag-sacrifice in a sense na ideally kasi may balance talaga dapat yung pamilya at saka trabaho.
Pero sa totoong buhay, sa kalakaran sa trabaho, may mga pagkakataon talaga na kailangan nating unahin yung trabaho bago pamilya. Pero hindi ibig sabihin nun, kakalimutan mo na, in my case, yung pagiging ina mo sa mga anak mo, for example. Mhm. Sa mga babae na nag-aadhika na maging manager, maging leader sa mga kumpanya, sa palagay mo, ano yung mabibigay mong tips sa kanila para mapaghandaan nila ang kanilang role? Una, kailangan maging technically proficient yung babae, no? Para kung ano man yung trabahong gusto nilang gampanan, para sundin sila, mapasunod nila at mapaniwala nila yung mga taong nililid nila. Kasi para mapabilib sa kanila, no? Ibig sabihin, para maging technically proficient ka din, may exposure, di ba? Sipag at tiyaga, para matutunan mo yung pasikot-sikot ng trabaho. Kailangan din, mahasa din yung katatagan ng loob mo kasi for sure, maraming pagsubok na pagdadaanan. Kasi nga, Tama. bilang isang leader. And importante naman doon, hindi na may pagsubok. Ano na yon, given na yon. Importante is yung abilidad mo para malampasan niya yon. So, dapat, emotionally and spiritually ready din siya sa pamamagitan, first and foremost, yung pagkuha ng suporta sa pamilya. Yes, importante yun. Importante yun. Pero sa palagay mo, bilang isang babae at bahagi ng malaking porsyento ng mga manager na babae sa Pilipinas, ano yung pinakamalaking epekto nito sa ating pamumuno sa lipunan? Ano bilang babae? Ano ang pinakamalaking epekto nito? Actually, yung epekto ng pagkakatalaga ng kababaihan no, sa pamumuno ngayon sa ating lipunan, ang nangyari dyan, naghihikaya tayo ng paniniwala ng pagkakapantay-pantay ng isang lalaki at babae sa pag-lead, no? Either sa isang kumpanya, whether public man siya or private na company. Kung ano yung ibig sabihin, kung ano yung kayang maabot ng isa, kaya ng lahat yon, no? Tama. Hindi dahil sa kung ano yung kasarian mo. Okay? So, dahil dito, yung mga kabataan ngayon, lalo na yung mga babae, hindi na sila nalilimitahan sa kanilang pangarap kasi alam nila lahat posible. Halimbawa, nakikita natin ngayon sa mga eskwelahan na maraming babae na kumukuha ng kurso na dati, lalaki lang yung nagkaka-interest. Halimbawa, kunyari, pagiging engineer o kaya even yung pagiging police. Ngayon, wala nang ganong difference. Oo, na parang naiisip na nila na kung kaya nila, kaya ko rin. Physically, may factor pa ba na mas malakas pa rin ang... In terms of physically, I must admit, meron mga trabaho talaga na hindi kaya. Kunyari, pagiging kargador, medyo mahirapan tayo doon. But Yes. since we're talking about leadership, yung parang sa tingin ko, hindi siya magiging applicable. Oo. Over the years, dahil nga sabi natin, ilang taon na maraming namumunong babae, palagay mo sa isang isang salita, ano yung pinakamalaking kontribusyon ng pagkakaroon ng babae sa lipunan, both in public at private sectors? Mahirap siyang i-limit sa isang salita. Basta ang alam ko lang, ngayon sa buong mundo, 'di ba, ang dami na talagang babaeng nag-ambag sa lipunan, no. Yes. Positive contribution talaga siya. Kunyari, in our case sa Pilipinas, nagkaroon na tayo ng 2 presidente. And masasabi ko, let's say yung dating presidente si Gloria Arroyo, economist siya. Parang talagang naangat niya. Based on facts, naangat niya yung economy. Tapos, in the case of SM, no, kung saan ako nagtatrabaho, like si Miss Tessa Coson, malaking impluensya siya sa banking industry dahil sa pagkakahawak niya sa Banco de Oro. Yes, BDO, no? BDO. Oo. Yan. Ito naman, based on your opinion, sa kulturang Pilipino at kalakaran sa mga kumpanya, gaano na ba tinatanggap ang panunungkulan at pamumuno ng mga kababaihan? Kung i-rate mo siya from 1 to 10, 1 bilang pinaka hindi tinatanggap at 10 na tinatanggap, malayang pagtanggap, nasaan na tayo ngayon? Hindi pa rin tayo perfect 10 kung saan talagang lahat nakakatanggap na kasi meron pa rin iilan na yung lumang pag-iisip na mas angat ang lalaki kaysa sa babae. Pero sa assessment ko, nandun tayo sa 8. Nasa level ng 8. Mataas na din. Mataas na din. Oo. Palagay mo, nabanggit mo kanina yung mga previous female presidents natin. Ngayon, handa na ba ang Pilipinas na magkaroon ng parehas na babaeng presidente at vice-presidente? Oo, sa tingin ko sa government, definitely, parang ma-presidente man yan, maging vice-presidente, oo, handa na. Kasi yung leadership, personally, it's not really based on gender, pero sa kakayanan mo yan. O pwede kasi mas magaling yung lalaki dahil sa kakayanan niya, hindi dahil sa lalaki siya. Ayun, tama. Tapos, ano ang posibleng magiging trend sa palagay mo sa susunod na 5 taon ng mga pamumuno ng kababaihan sa Pilipinas?
progressive na naman ang Philippines, no? So, sa tingin ko, 5 taon mula ngayon, baka yung 8 maging 9 na. So, ano naman, towards improvement naman. Ayun. Tapos, kung sa palagay mo, personally, sino ang pinaka-influential person ngayon na babae sa lipunan? Sa ngayon, sa tingin ko, it's really Grace Poe na tumatakbo bilang presidente. Lalo na pag naging presidente siya. Mm-mm. At bago tayo magtapos sa programa ito, in 3 words, paano mo naman madedescribe ang makabagong Maria Gabriela? Sa akin, makajos, matapang, at mapagmalasakit. Lubos kaming nagpapasalamat sa mga pagbabahagi mo, Michelle, ngayong araw na ito. Naway marami tayong kababaihang na-inspire at nabigyan ng ideya sa pamumuno, lalo na doon sa mga Pilipinang nag-uumpisa pa lang sa kanilang mga career. Lubhang napakayaman talaga ng Pilipinas sa bukod tanging mga kababaihan na likas ang kabutihan ng puso at matibay ang loob pagdating sa hamon ng buhay. At yan ang makabagong Maria Gabriela. Ako po muli ang inyong lingkod, Ruth Mercado. Magsama-sama ulit tayo sa Sabado, ganap na 8 ng umaga. Dito lamang sa DZOU, ang kaibigan mo sa radyo.